ninyo ang trumpeta. Iba ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa ika-10 sa buwan ng Pebrero, ang araw ng paggunita kay Santa Escolastica, isang dalaga. Kilala si San Escolastica bilang ang kapatid o ang kakambal ni San Benito. At sa kanilang pagsunod sa pagtawag ng Diyos na itatag nila the Order of Saint Benedict, ng mga taong nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay pananalangin, ang buhay ng pagsunod sa dakilang plano ng Diyos. Kaya sa ating pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, matularan nawa natin ang halimbawa na iniiwan sa atin ng mga banal, lalo tigit ni Santa Escolastica na ipinagdiriwang natin sa araw na ito, na nagbigay at naglaan ng panahon para sa Diyos. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ng alaala ni Santa Escolastica, ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito.
Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw at gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo, kaluluwa. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.
Magsitayo po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genezaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus, saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. Ang lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo pong lahat na namimintuho, dumudulog, humihiling ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapag tayo ay namimili ng gadget, halimbawa, ng appliance para sa bahay, bukod sa ganda ng item na ating gusto, bukod sa kapakinabangang dulot nito, bukod sa features na mayroon ito, ang ating hinahanap, may warranty ba yan? Ito ang ating hinahanap. The longer the warranty, the better. Sapagkat naroroon yung ating kasuguruhang maaalagaan ang ating gamit. O sa puntong ito'y magkaproblema, pwede nating ibalik o pwede nating ipaayos muli na hindi tayo nagagastusang muli. Mga minamahal kong kapatid, today, Jesus is being presented to us as our Creator and Repairman. Paano ko nasabi ito? Kung tayo ay naghahanap ng pag tayo naghahanap ng produkto, ang hinahanap natin ay yung quality at yung warranty. Ngayon din sa ating buhay pananampalataya, ipinakita sa atin ng Diyos ngayon bilang Diyos na may likha ng lahat. Sa unang pagbasang ating napakinggan, narinig natin kung paanong nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Sa unang 4 na araw, nilikha niya ang langit, ang lupa, ang kabundukan, ang dagat, ang bituin, ang araw, ang buwan, ang lahat ng ating nakikita. And truly, God does wonderful things. Kaya nga ang sabi ng ating salmong tugunan, para sa araw na ito, ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. God is our Creator. Siya ang may likha at may akda ng lahat. Ngunit, sa mabuting balitang ating napakinggan, para sa araw na ito, dumating si Jesus sa Genezaret. At sa kanyang pagdating sa Genezaret, siya'y pinagkalipon-punan ng napakaraming tao. Kilala na si Jesus. And they know Jesus as a divine healer.
Kaya nga ito ang ating unang punto ng pagninilay. Si Jesus ang ating dakilang manggagamot. Pagkatapos ng Diyos na likhain ang lahat, isinugo niya ang kanyang anak upang magbigay warranty sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang Diyos o si Jesus, ang ating manggagamot, nilikha tayo ng Diyos. Nilikha tayong the best. Nilikha tayong mataas ang standard. Pero dala ng ating pagiging tao, we tend to be worn out. We tend to be weary at times. We tend to be damaged at times. Maaaring hindi naman dahil mayroong kang factory defect, ika nga. Pero nangangailangan ka ng manggagamot dahil sa iyong mga kapintasan bilang tao. Physical man, spiritual man, o emotional man. Maraming sakit ang kayang pagalingin ng ating Panginoong Yesus. Hindi lang physical, kundi pati espiritual. Kaya hindi lamang yung mga pilay, hindi lamang yung mga bulag, hindi lamang yung mga ketongin ang lumalapit sa Kanya, kundi pati na rin yung may mga sugat sa puso at may mga sugat sa kaluluwa. Ang lugar na ito, ang pambansang dambana ni Santo Padre Pio, ay lugar kung saan tayo dumudulog sa Diyos sa pamamagitan ng ating pintakasi. Santo Padre Pio, humihiling tayo ng kagalingan because we know for a fact that Jesus is our divine healer. He is our repairman. Siya yung nagbibigay ng warranty sa ating katawan sa oras ng pangangailangan. Maraming tao ang may daladalang mabibigat na problema, kasalanan at sugat ng nakaraan. Ngunit kay Jesus may pag-asa at may kagalingan. Ikalawang bagay, may pananampalataya ba tayo tulad ng mga taong lumalapit kay Jesus? Napakaganda yung ipinunto ng ating napakinggang ebanghelyo. Ang sabi dito ay, nakilala nila kaagad si Jesus. Napakaganda ng kanilang pananampalataya. They recognized it was Jesus. Sa atin bang buhay bilang mga tao, napapansin ba natin yan ay galing sa Diyos? Yung mga nilikha niya, yung halaman, yung dagat, yung hangin, yung mga ibon, yung mga hayop na nakikita natin sa paligid. Sa tuwi-tuwi nang makikita natin ng mga ito, can we recognize that it is the Lord? Hindi nila hinayaan itong mga tao sa mabuting balita, hindi nila hinayaang hadlangan sila ng kanilang kahirapan o ng kanilang kahinaan upang makilala nila si Jesus. Hindi sila nagduda. Naniwala silang kahit dulo lang ng kaniyang damit ay mahawakan nila, sila ay magtatamo na ng kagalingan. Ganyan din ba yung ating pagtitiwala sa Diyos? Marami sa atin ang mabilis panghinaan ng loob. Mabilis magreklamo. Minsan ay nahihirapang manalig. Yes, we may experience sickness, we may experience downfalls, we may experience defeats in our lives, but it doesn't mean we are a loser. Or it doesn't mean game over ka na. Hindi. Dahil sa Diyos, laging may pag-asa, laging may kagalingan. Nawa, ang mga karakter ng Ebanghelyo ang magpaalala sa atin na laging mayroong kagalingan, laging mayroong kasagutan sa lahat ng ating mga hinihiling. Magkaroon lang tayo ng pananampalataya. Kahuli-hulihan ang paghamo naman sa atin dahil tumanggap ka na ng kagalingan, tumanggap ka na ng biyaya, inilalapit mo ba ang iba kay Jesus? Pagkatapos yung pumunta rito, pagkatapos yung makaramdam ng kapayapaan sa inyong kalooban, pagkatapos yung makatamo ng biyaya, nawa, maakay din natin ng iba. Napansin natin sa Ebanghelyo na hindi lamang yung mga may sakit ang lumalapit kay Jesus, kundi yung mga taong nagdadala rin sa mga may sakit. Ito ay isang paalala sa atin na tayo rin bilang mga Kristiyano ay may misyon na ilapit ang ating kapwa kay Kristo sa pamamagitan ng ating mga panalangin.
sa pamamagitan din naman ng ating mabubuting halimbawa at yung pakikitungo sa kanila ng may pagmamahal at awa. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, maraming bagay ang nagpapahirap sa atin. Problema sa pamilya, kahirapan, sakit, at kung ano-ano pa. Ngunit ang ating Panginoong Yesus ay laging naririyan, handang magbigay, handang magpagaling, at laging naririyan para magkaloob ng bagong pag-asa. Lumapit nawa tayo sa Kanya ng may pananampalataya at ilapit din ang ating kapwa sa Kanya. Mga minamahal ko, pagnilayan po natin, ano yung mga sakit, ano yung mga sugat na nais nating ipagaling sa ating Panginoong Yesus. May pananampalataya ba tayong tunay na lumalapit sa Kanya? Ano yung ating ginagawa upang ang iba naman ay mailapit natin sa ating Panginoon? Nawa, mapuno rin tayo ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal kay Kristo na ating tunay na manggagamot. Because after all, Jesus is our Maker, Jesus is our Creator, but He is also our Healer. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanganabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ng dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesu Kristo upang ipamalas sila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na nananalig sa iyo. Ngayon, sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y matipon din at maging bayan mong hiling. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Isang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupuga. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Maraming mapagmahal sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang. Matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikotlang araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangungubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po'y magsupo para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine.
Ikalawa, ngayon po ay taon ng Jubileo. Sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Jubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenaria at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawain ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayon taon ng Jubileo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabindalwa ng tanghali. Maraming salamat po at panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat po magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, mga imahen ng aming Panginoon, ng Mahal na Birhen, ng mga santo, lalo tikit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle rub, sealing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tumayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.